Weak. Oo. Pagka ba nahulog siya sa'yo, kaya siya sabihin. Okay, magandang umaga sa inyo lang. Tapos ba, nauna. Just in time. Okay. Ilan kayo? Ang dami na. Ilan na pala. Bibilangan pa tayo, matagal ito. Matagal. Kaya hindi lahat yung po. Mover ko hindi lang dito. Magandang sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Una, gusto ko kayo i-comment. Napakagaling ko dyan. Alam mo yung buhay in general. Ito napansin ko eh. Kapag ang buhay masyado ng sineryoso, nakakita ang kapag. Kaya sabi ko kanina, kulang sa atin paglalaro. Totoo yung laro ng buhay. Yung mga bagay na sineseryoso nyo ng gusto, treat it as a new toy, hindi ka mag-burn out, hindi mo mapapag. Kahit nakilaw, tubig, renta. Galingan mo dun sa ang tawag mo trabaho, hanap buhay. Galingan mo dun sa hanap buhay mo, alam mo na malayo mararating mo, tapos di ka masyadong mapapagod, di ka masyadong masusuya, lalo na pag ini-enjoy mo yung proseso. Ini-enjoy mo yung paggawa ng pera, diba? Ini-enjoy mo yung pag-aasikaso sa anak mo, ini-enjoy mo yung pagsasama ng iyong mag-asawa. Treat anything as a new toy, hindi ka masusuya sa buhay. Yun ang kulang sa atin mga tao, paglalaro. Kasi somewhere along those lines, mula nung panahon na naglalaro tayo, paglipas ng ilang panahon, biglang hindi nakasama sa paglalaro, nagbabayad ka na ng ilaw. Biglang hindi nakasama sa paglalaro, nagbabayad ka na ng renta. Biglang hindi nakasama sa paglalaro, nagbabayad ka na ng tubig. Hindi kasama sa paglalaro, may bata. Hindi kasama sa paglalaro, may asawa. Tapos nagkakagulatan na lang. Kung sana, tinatrato mo lang ang buhay, na parang konsepto ng laro, sana nagiging magaling ka. Kasi naaalala ko nung bata ka, nung mga panahon naglalaro pa tayo ng Black One Two. Naalala niyo yun? Sino naglalaro ng Black One Two dito? Isang piraso. Sabi na bakla ka. Sino nga ito naglalaro ng kabulan? Taya-tayaan. Mataya-tayaan. Langit ko pa. Nanay tatay. Nung bata ka, pagka naglalaro kayo ng mga kalaro mo noon, ginagalingan mo ng gusto eh. Bakit? Kasi mapapansin mo rin, walang gustong magsali sa'yo pag hindi ka masyadong magaling. Kung sana, ganun lang din sana ang ginagawa mo sa buhay, sana magaling ka sa buhay. Ang problema, somewhere along those lines, wala nung panahon na naglalaro ka, papatawid dun sa, ang tawag nila maturity. Hindi ka na naglalaro, siniseryoso mo na ng gusto. Tapos, along those lines, doon sa panahon na panineryoso mo, dahil hindi mo gusto yung bagay na ginagawa mo, nasusuya ka. Tapos, hindi ka na masyadong magaling gumawa ng pera. Kasi hindi mo na tinatapang laro din. Diba? Hindi ka masyadong magaling dun sa anak mo. Kasi hindi mo tinatapang laro din. Diba? Tapos, hindi ka masyadong magaling sa asawa mo. Hindi mo tinatapang laro din. Pero kung halos lahat lang sana ng bagay, itatrato mong laro. Magkaiba yung tinatratong laro sa nilalaro, ha? Magkaiba yun, ha? Mamaya asawa mo, laruin mo, kasalanan ko pa. Ang tangin na mo. Kalokohan mo, naglaro ka sa relasyon mo. Hindi ganun. Tinatratong laro, pero hindi nilalaro. Ine-enjoy mo yung proseso. Ine-enjoy mo yung paggawa ng pera, tapos mag-iipon ka, tapos yung laro mo, paramihan ng ipon. Yung laro mo, pakuntian ng gastos. Dapat maglagay ka ng rules din sa laro mo. Kasi pag ang laro mo, wardi-wardi, kung na yung buhay mo, nilalaro mo. Naglalaro ka, mukha kang tanga. Dapat maglalagay ka ng rules sa buhay mo. Hindi pwede wala. Ang tawag dun sa set of rules na yun, disiplina. At ikaw talaga magkakabit mo sa sarili mo. Hindi lahat ng disiplina pare-parehas. Iba-iba itsura ng disiplina. Depende sa kung resulta kailangan mo. Depende sa kung anong resulta kailangan mo. Doon nakadepende ang disiplina. Kaya tingnan mo, pa-define mo sa isang tao, ano para sa disiplina? Ano sa disiplina? Maging maayos po. Ay boy. Meron kasi susunod na path.
Tama, 3 tao pa lang yung tinatanong ko, iba-iba na kagad yung ano. Iba-iba na kagad yung sagot. Ang itsura ng disiplina, iba-iba. Depende sa kung anong resulta yung kailangan mo. Yun ang disiplina. Ang disiplina, kung ano man yung rules ng laro, depende sa kung anong resulta yung kailangan mo. Ganun na itsura ng disiplina. So matuto ka lang na itrato na parang laro ang buhay. Naintindihan mo, hindi ka masyadong mapapagod, hindi ka masyadong masusuya, hindi ka mababurn out, tapos ang pinakamasarap pa nun, makukuha mo eksakto yung buhay na gusto mo. Questions? Speaking of Ngayon mo nga itong mic. Dito yung mic. speaking of discipline, so paano tayo mas lalong magiging motivated sa ginagawa natin pang-alagwa sa buhay? Laruin mo. Tratuhin mo na parang laro. Kaya naman, parang katulad sa akin, yung social media, parang ako nakikita dyan, laro-laro lang yun. Trip-trip lang yun. Pero tinan mo, nandito kayong lahat ngayon, doon sa trip-trip ko lang. Tamo. Bakit? Eh, laro ko lang yan eh. Hindi naman hanap po yung social media. Butong laro na ako nakikita dyan sa social media. Pero naman, alam mo yung mas malaki pa yung ginastos ko kaysa sa bumalik sa akin na pera. So hindi mo, or kung ano man yung pera na pumasok din sa social media, hindi pa sapat yun sa lahat ng ginastos ko sa social media ko. Hindi pa sapat ito, magbabayad ako ng editor. Eh may kilitaman dun sa social media, kung kayo YouTube, 5,000, gano'n kada buwan. Malaki na 10,000 kada buwan. Ang Facebook ngayon, minorize yung manlalakbay ko. Hindi gano'n, kahit pa paano, medyo yung konting barya ng YouTube na pa 10,000, 5,000, natutulungan ngayon yung pa 5,000 galing Facebook. Pero lahat ng mga ginastos ko mula nung nagsimula ako sa social media, naku po, wala pang bumabalik. Wala. So ano man yung pumasok na pera dyan, ikot lang din yan. Ibabayad ako editors eh. Kaya may isang piraso ngayon tayo kada naman. Tapos may mga editors pa ako sa ibang lugar. Tinatrato ko ng laro. Yung social media, lalaro lang ako. Naligaya ako sa paglalaro ko. Ngayon, tingnan mo, ang dami ko ng kalaro. Oo, diba? Yun, para di ka masuga, para di ka mapagod, laro ka lang. Tapos dapat yung laro mo strictly, merong rules, merong rule. Dapat maipanalo mo yung laro. Yun ang punto ron eh, maipanalo mo yung laro. Sino dito nag-ML? Huwag ng piraso, para may lamin. Ang goal ng ML, hindi makapatay ka ng marami. Ang goal ng ML, hindi magkaroon ka ng maraming goal. Hindi. Ang goal manalo, makuha mo yung base ng kalaban. Nagawang base yan. Sino naglalaro ng agawang base ng bata ka? Diba? Agawang base yung ML. Yung iba nalilito, akala nila parang yan ang hits yan. Parang pa sila, MVP sila ng talong kalaban. Talo sila, tapos MVP. Ang galing mo, congratulations, you have come so far, just to fail at the very end. Ang punto dyan, agawang base yan. So maintindihan mo na mayroong rules. Ano rules? Kailangan dumami yung goal mo. Kailangan makapatay ka rin kung kailangan tayo makapatay at hindi ka naman tayo. Lahat tayo may kanya-kanya role. Nagkakatalo na lang yan kung ano yung role mo, tapos kung ano yung kailangan mong ginagawa, pero ang pinaka-bottom line yan, makipanalo mo yung role. Tratuhin mo na ganun. Wala ka masyadong magiging problema, tapos hindi ka masusulat. Tapos lagi ka motivated. Bakit? Lalaro na naman ako may araw. Ako, gumising ako, gano'n ako. May mga araw ng burnout, may mga araw ng pagod, may mga araw ng suya, may mga araw na malungkot. Pero generally, if you sum all of my days, mula nung nagsimula ako social media, overall positive. Maligaya ako sa ginagawa ko sa social media kasi naglalaro lang ako. Kaya nga yung dahilan kung bakit hindi ko tinatarget ang pera sa social media. Bakit? Kasi pag tinato mo, nahanap buhay na ngayon yung social media na, wala na, hindi na masaya. Ano yung kailangan mong gawin? Kailangan magpa-viral. Bakit? Kasi ang putang ina, kailangan kumita. Kaya tingnan nyo, yung mga ibang influencer, pabulok ng pabulok yung trabaho sa social media. Bakit? Kasi kumuha ng pera eh. Diba? Konting kibot, pera. Kaya kaliwat ka na nakalugan yun ng suso nila. Kaliwat ka na tuwad. Prank na hindi na nakakatawa. Yung iba natututukan pa ng baril. Tapos yung iba, nadabawagan siya pa. Diba? Kaliwat ka na ng kabuburuhan. Bakit? Kasi ibinibigay lang nila yung gusto nung nanonood. Hindi yung kailangan nung nanonood.
Pero, if you will only play within a certain level, and within certain rules of the game, at ang goal mo, maipanalo yung laban, hindi ka magagaganyan sa social media. Taka, napakalaki ng social media. Sobrang laki ng social media, kaya i-accommodate yung mga ganyang basurang content. Pero, kaya rin accommodate yung mga content na pantabaan ng utak at nakakausad ang buhay ng kapwa-tao. Short term, maligaya ako sa'yo, klap-klap, ang galing mo. Bakit? Kinalog mo, suso mo eh. Tinuwad mo eh. Pero pag tanda mo, tignan mo, may pakinabang pa ba yung pagtutuwad mo sa social media nung parang bata ka? Paglipas ng panahon, marirealize din ng mga tao na ang dapat pinapanood ng mga Pilipino at lahat ng mga tao in general, more than just entertainment, yung nakakapakinabang yung buhay nila mismo. Tratuhin mong laro. Tratuhin mong laro. Yung buhay, tratuhin mong laro. Gagalingan mo sa trabaho mo dahil ang goal, maipanalo mo yung trabaho mo. Gagalingan mo sa anak mo kasi ang goal, maipanalo mo yung anak mo. Gagalingan mo sa buhay mo kasi ang goal, maipanalo mo yung buhay mo. Di ba dapat matalo? Mo? Next question. Thank you. Ginagawa ko tayo pigilan. Putak na, tayo rin ito, bungod ka mag. Pero, sa oras ka naman ko. Pagkatapos ko, swimming na tayo. Yeah, swimming! Yeah, go. Next question, go. Go. Gandaan nyo na yung mga tanong ninyo. Para habang nakikinig nyo, may ready na kayo. Sulitin nyo na ito, napakabirang pagkakataon lang dito ako sa inyo. Speaking of discipline po, paano niyo po makokontrol yung anger o ano ba, paano niyo ma-maintain yung pagiging kalmado? Emotions in general. Yan, emotions in general. Paano mo makokontrol ang emosyon? Una mo munang dapat alamin, ano ba yung resultang gusto mo? Ano yung resultang gusto mo? Resulta muna. Resulta. Bago may kabit ang emosyon, huwag kang bobo. Resulta muna. Ano yung resultang gusto mo? Yung resultang gusto mo, eto, specific. O, ano ngayon ang kailangan emosyon ay kabit mo? Ganun ang paggamit ng emosyon. Hindi yan. Mauna mo na yung emosyon, tapos bahala na logic. Bahala na kung ano mangyari. Bobo mo nun, ina-actual mo lang, depende kung ano yung emosyon. Kailangan mo ma-realize na ikaw, at saka yung emosyon mo, hindi parehas yan. Hindi ikaw yung emosyon mo. Pagka sinusunod mo, emosyon mo, bobo mo yan. Hindi ka marunong magpigil. Kabobohan yan, isang malaking katangahan yan. Bakit? Iba ang nasusunod sa'yo. Hindi logical thinking mo, hindi ikaw ang nasusunod. Ang nasusunod, yung emosyon mo. Yung sinabi ng emosyon mo, akala mo tama. O umakto ka ngayon, bubunganga ka. At tapos ano kasunod doon? Ang bakuwi ng pangalan mo. Umakto ka sa kain sa emosyon. O ano ginawa mo? Sinapak mo. O tapos pagkatapos nun, ano kasunod? Kulong ka. Bobo ka eh. Sa mga bobong tao, mataas sa emosyon yan. Tapos sumusunod lang sila kung ano sabihin ng emosyon nila. Pag sinabi ng emosyon nila, galit sila, ububukan nila yung bunganga nila, ang luwag. Ganyan ang mga bobong tao. Mga bobong tao lang yan. Pero tingnan mo, yung mga matatalinong tao, inuuna mo na ano ba eksakto resulta kailangan ko rito sa scenario na to. Ang kailangan ko rito, makaganti ako sa kanya. Okay, sinapak mo ako. Bukas ang camera. Sinapak ako na itong putang inang to eh, para may ebidensya tayo. Bukas kulong yan. Nakabawi ka na, bayad ka pa. Nakabawi ka na, bayad ka pa. Hindi mo pinalagan. May pasa ka oh. Nagkapasa ka. Sino may gawa? Eh, itong putang inang to. O ano yung gusto mo mangyari? Ang gusto mo, makabawi. Bawian mo. Palabas mo ang camera. Tapos yan, okay, ito sinapak ako. Ayan, may malaking pasa rito. Ayan, nagbiyak yung labi ko. Tapos, legal. Tapos, pauli mo na kagad sa police. Tapos, medical legal na kagad. Sampa na kagad na kaso. Tignan mo, sa settle ka niyan. Nakulong na yung tao, may pera ka pa. Pero bobo ka, sinapak mo rin, nagsuntukan kayong dalawa, nanalo ka, o natalo ka, ano lang pala mo, nasaktan ka lang, bobo. Dinasabi kasi ng emosyon mo eh. Sabi, bumawi ka daw. Paano babawi? Sapakin mo rin, bobo. Ang tao mo. Ang emosyon, ikinakabit yan doon sa resulta kailangan mo. Ano ang resulta kailangan mo? Kailangan mo resulta ganito, kailangan mo resulta ganyan, kabitan mo ng emosyon. Ano eksakto yung emosyon na kailangan mo? Bawa, gusto kong resulta, kailangan ko. Kailangan ko, alam ba, enter. Kailangan ko ngayon makinig kayo. Ano ngayon isa sa mga pinakamalulupit na hook para makinig kayo sa'yo tao? Galit. Putangin na nyo!
Tingnan mo, nasa akin ngayon attention ninyo. See? Kita mo? Ano ngayon nangyari? Sabi ni Solomon, ang malubay na sagot ay pumapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita, humihila ng galit. Nakakahila pala ng galit yung mabigat na salita. So pag sumigaw ka ngayon at minura mo tao, nasa iyo agad yung attention. So, tapos tsaka mo ngayon i-convert ko ano eksakto yung suka kailangan. Kita mo? Nakuha mo yung emosyon, nakuha mo yung attention, tapos ngayon i-convert mo na ngayon papunta sa resulta kailangan. Yun na sikreto. Kuha nyo? Thank you dyan. Pass. Next question. Yeah, go. Kaya pagdating naman sa disiplina, regarding doon na sabi mo kanina, ipapatong mo or yung sa resulta na gusto mong mangyari, ito sa emosyon. Kumbaga sa pagbabasihan mo kung anong resulta ang gusto mo bago makakabitan ng emosyon. Tama. So, in the long run, paano makukonsistent yung gano'n? Na, kasi hindi naman sa lahat ng panahon or sa pagkakataon, gano'n yung mangyayari. Minsan, dala nga ng kabiglaanan, yung nakapagbitaw ka ng mabigat na salita, gaya na nagsabi. So, paano yung magiging tamang formula na pagiging consistent doon sa tinukoy po? Prevention is better than cure. Ayan. Prevention is better than cure. Mas madali, tigilan mo muna ang sarili mo kaysa tatapalan mo ng remedyo pag nagawa mo na lang. Kita niyo yung nangyari doon kay Diwata, diba? Ano nangyari? Kita niyo naman lahat eh. Wala naman akong nilalabas na bago sa social media. Kung ano lang yung nakikita niyo sa social media, yun lang din pag-usapan natin. So ano nangyari? Mahabang panahon, ang Diwata, aburido. Sinusunod niya lang emosyon niya. Tapos may lumapit. Diwata, pa-picture naman kasi layo pa ng binyahe namin eh. Birthday ko ngayon. Ano sabi? Nilipas din niya. Sinunod niya emosyon niya eh. Kung sana, resulta ang ibinigay niya sa tao, sana hindi siya nagka-problema. O ngayon, dumating ngayon yung panahon, siya naman ngayon na nangangailangan sa mga tao. Bakit? Yung parisan, medyo humihina, tumutumal. Hindi mo masyado maraming laga bumimisita, alis lahat, natikman lang, diba? At normal naman sa negosyo, talaga naman ganyan, talaga negosyo. Siya naman ngayon labit sa mga tao. Punta kayo dito para makapagpa-picture naman kayo sa akin. Kasi may utang ako dun sa kabila, 300,000. Ano ako naman? Wala naman bago eh. Hindi kami invento yan at hindi naman ako naglabas ng sikreto. Sa kanya nang galing yan. May utang ko sa kabila. Ngayon, ang kailangan niya customer. Punta kayo sa akin para makapagpa-picture kayo sa akin. At yan ang mga sagot ng mga tao sa comment section, yung lipas din niya. Oo, kita mo. Diba? Bakit? Puta, inuna mo emosyon mo eh. Pakita ka na kagaspakan ng ugali. Bakit? Kasi yun ang sabi ng emosyon mo. Tanga ka sa inyo. Tignan mo, pansinin mo, lahat ng mga pinakamalalaking pagkakamali mo sa buhay, lahatin mo na. Lahat ng pinakamalalaking pagkakamali mo sa buhay, alalahanin mo emosyon mo doon. Alalahanin mo na anong nangyari, naunang emosyon, sinunod mo yung emosyon, yung tanga mo. Okay, ano kaya sasabihin mo ngayon susunod? Ang susunod na sasabihin mo, hindi, wala naman akong pakialam sa opinion ng tao. Kung sabihin din sa'yo ng tao pabalik, wala naman akong pakialam sa opinion mo. Sino ka? Kung mo kakalimutan, people doesn't care what you know. Walang pakialam ng tao sa kung anong meron ka, sa kung anong alam mo, sa kung gaano ka kalupit, kagaling, kaganda. Walang pakialam ng tao dyan. Alam mo pakialam ng tao? Mamalasakit ka ba? People doesn't care what you know unless they know that you care. Magpakita ka na kagaspangan ng ugali, kagaspangan din ng ugali ang makukuha mo. Respect begets respect. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa opinion ng mga tao. Bakit? Kasi okay lang na sabihin mo yan sa mga kupal na klase ng tao na wala kang mapakialam talaga sa opinion nila. Pero sasabihin mo yan sa loob ng grupo mo, sa loob ng pamilya mo, sa mga anak mo, wala na akong pakialam sa inyo. Talaga ba? Do you really want to give that impression
to your inner circle, sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa grupo mo, sa religion mo, na wala kang pakialam sa kanila? Is that really how you want to present yourself? Especially in public? Sigurado ka ba? Kasi, yung mga anak mo, sabihin sa'yo niya, wala namang kaming pakialam sa'yo, mamay. Ano kayo maramdaman? Yung sasabihin mong wala kang pakialam, ginagamit lang yan sa mga taong kupal na totoong wala ka talagang pakialam sa kanila at wala silang importansya sa iyo. Okay lang yan, sabihin mo yan, kahit napaklin mo ka mga mukha niya, basta. Bakit? Hindi mo naman kilala yun, bukas wala na yan. Diba? Pero yung mga taong nasa paligid mo, iingatan mo emosyon ng mga taong nasa paligid mo. Bakit? Kasi maaaring hindi na nila maalala kung anong ginawa mo. Maaaring hindi na nila maalala kung ano yung itinawid mo sa kanilang diwa. Maaaring hindi na rin nila maalala kung ano eksakto lumabas sa bibig mo. Pero naaalala nila kung anong pinaramdam mo sa kanila. Gusto nyo makita yan? Gusto nyo makita kung paano gumagana to? Gusto nyo makita paano gumagana? Pakita ko sa inyo lahat ha, paano gumagana. So ano eksakto kailangan? Ang kailangan mo, bubukas yung mga isipan ninyo. O paano bubukas ang isipan? Pakilusin. Ito kaya, magsitayo ang lahat. Yan, sitayo ang lahat. Yan. Yan. Itaas ang kamay. Yan. Wagay. Magsiupo ang lahat. O yan. Now that I have your attention, next question. Sige, okay, tama diba ang bilis? Ang bilis, oh. Asa na agad yung mikropono? Tama po bilis. Oh, bakit? Tapos sa naisipan eh. Pinakilos natin eh. Diba? Breaking in pattern. Oh. Sige, go. Parang follow up ko lang dun sa last meeting ko natin sa Zoom. Kung sinasabi nyo sa transformation na yun po ba yung Romans 12? Tapos yung sa conversion ko po, yung Sabi mo na sa akin yung talata. Ano ba yung talata? Siyempre, hindi ko naman maalala. Hindi ko sabi yung buong Biblia. Hindi kasi may nabanggit ka po siya na may transform tayo mga tao. Yun yung sabi ng mga scientifico. Ang sabi ng mga scientifico, based on their theory, ang sabi, ang dulo ng wakas ng sangkatauhan in general, either extinction o transcendence. Ang may sabi nun, mga scientifico, based on their theory. So, dalawa ka dulo-dulo ng sangkatauhan, extinction, lahat, mamatay din. So, tinahin natin yung mga tao. Mga tao, para katulong sa dinosaur. Tumama na din, sabi tayo, o nuclear weapon, blah blah, o kamutong, o tumigit tayo siya sa araw, o solar flare, o kung ano mangyari. Pandemic natin, o pambuong mundo, like out tayo. O transcendence, magbabago. Iba na magiging sure. Eh ngayon, tumatawid na ngayon sila rin sa possibility ng ibang dimension. Yung quantum computer, research nyo kung paano gumagana yung quantum computer. Maintindihan nyo, may possibility tumatawid na tayo sa ibang dimension. Nakakapanghiram na tayo ng oras ng ibang dimension. Dun sa quantum computers. Isipin mo, quadrillions of years na senaryo na ilabas in just 5 minutes. Sabi na, imagine nyo, ano yun eh, technically, extinction level na yun. Yung ganung habang panahon, quadrillions of years. Extinction level na yun. Pero nailabas in just 5 minutes yung resulta. So, malapit na tayo mag-goodbye sa privacy at saka mga passwords natin sa internet. Malapit na. Kasi kung combination lang yan, sunod-sunod na combination, kung ka makapack yung code na yan, kahit gano'n pa katindi yung security, makapack yan. Blockchain. Kaya hindi kaya ng chain, hindi kaya ng crypto, hindi kaya ng crypto, hindi kaya ng blockchain. Hindi kaya ng blockchain. Kasi blockchain, okay, sige, ayos. Passwords, blah, blah, etc. Tapos mahirap hindi ka. Pero brother, yung possibility, yung lahat ng mga possibilities ng quadrillions of years ng ng simulation, kaya ilabas sa'yo in 5 minutes. Kung alam magagawa ang blockchain dyan, bro. Alam magagawa ang blockchain dyan. Tapos na panahon ng passwords. Ano ba yun? Hindi natin alam kung ano mangyari in the future. Pero yun ngayon yung nagagawa ng quantum computer. Pero, ang meron pa lang yan so far, Microsoft pa lang at saka Apple. Kasi sila pa lang yung merong sobrang daming pera para i-execute yun. Tapos sila pa lang yung may sobrang thinking technology. Allegedly ang sabi, hindi rin alam ng mga scientifico kung paano. Pero nakagawa sila ng bagong form of matter. Kasi di ba 4 lang yung form of matter? Solid, liquid, gas, plasma.
makagawa ng isang bago. Tapos yung isang bago, may possibility tumatawid sa quantum realm kasi hindi nila maipaliwanag kung paano 1 and 0 sabay. Kasi hindi nangyayari yun sa binary. 1 or 0 yan. Hindi yan 1 and 0. Yan is. Sige, tuloy. Parang geek stuff na yan. So, sobrang pagkageek ang putang ng chess no? Bali, yun po. Malinawan na ako po sa sinabi mo. Putang na. Ipapakageek na ako, biglang nalilawan. Okay, sige. Hindi ko alam kung nasagot ko may tanong mo eh. Hindi, yung sinasabi kong Bible verse, akala ko yun po yung nag-search ako, akala ko yun yung sa Hindi, meron din binabanggit kasi na ganyan eh. Nasa 15, basta kapitulo 15, hindi ako nagkamali lang. Hindi na po rin. May banggit kasi si Pablo dyan na babaguhin yung mga katawan natin. Mula dun sa may kasiraan papunta sa walang kasiraan. May banggit sa Biblia tungkol dyan. 15:50, ang una po rin po. Basahin mo yung mula 15:50, patuloy hanggang katapusan ng kapitulo 15. Second question. Sige. Second question ko po is, balik ako sa Genesis. Genesis, 6. Ito po, hindi ko alam kung literal ba siya na sinabi sa ito. Magbabasa. Ang mga higante, Nasa lupa. ay nasa lupa ng Ang araw. nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda, mga anak ng bayan ng tao. Bawat isa sa kanila yung siguro nakita niya mga asawa. At ang mga higante nasa lupa. Basahin mo yung isa. Ang exact yung nakasulat ko. Ayun po. Tapos, ang nasa isip, literal ba na giant? Sinaga ko yung research yan, hindi. Yung pagkakasalan, sinali ng giants. Pero, mas applicable yung salitang mutants. Kasi halos wala tayong makitang giants na mga tao. Halos wala. Yun yung hindi natutuwa sa isip ko. So, meron tayong mga dinosaurs sa mundo. Mga malalaking hayop. Meron tayong mammoth, di ba? Na-extinct na. Halos lahat ng mga extinct na hayop nakikita natin. Pero yung species na extinct na katulad ng mga giants, halos wala. Halos wala. So, alam mo yung question mark sa ulo ko yun eh. Until I've made a research. Tapos, tinignan ko rin sa Hebrew yung salita na ginamit. Pagtingin ko sa Hebrew, isa sa mga translations niyan, possibility is giants, nakasulat yun. Hindi talaga natin maitatanggi na kasulatan. Pero isa rin sa mga translation na nakasulat din, yung sa eksaktong word na ginamit in Hebrew, mutants. So malaki possibility, baka, manghuhula lang ako, baka mutants yun, hindi giants. Baka mali yung pagkakatranslate. Kasi wala tayong halos makitang buto ng mga higante. Eh technically, nung panahon ni Noe, marami na sila nun. Marami na sila nun, hindi sila, alam mo, hindi sila parang ilang daang piraso lang. Hindi. Kasi si Eva at Adan, imagine mo, si Eva at Adan nabuhay, somewhere around 900 years. 800-900 years. O sa 800-900 years, makakapag-anak naman siguro sila, very minimal, 500. Kasi pwede naman taon-taon mag-anak yung mga tao eh, di ba? Tapos si Eva, ginawa, hindi naman siya nanggaling sa pagkasanggol eh. Ginawa siya, adult na agad, diretso. O doon pa lang sa kanila, makakabuo ka ng halos, minimum siguro, 500. Tapos, nung panahon na pinatay ni Cain si Abel, marami ng tao nun eh. Katunayan, nung pinalayas nga si Cain sa labas ng hardin, nakakilala siya ng asawa niya sa labas. So marami ng tao nun. Baka nakakilala siya ng asawa niya sa labas ng kingdom eh. Ibig sabihin, so sobrang dami ng tao nun, halos hindi sila magkakakilala. Diba? Isa sa mga possibilities yun. O baka yun lang yung panahon, wala sila nagsipin. Pero nakilala niya sa labas ng hardin. So may mga tao na sa labas ng hardin ng ilan ng panahon na yun. Pinaalis siya eh. Sorry, pinalaya pa siya iba sa akin. Pero nakilala niya sa ibang lugar. So meron ng mga tao sa ibang lugar. Marami na sila noong mga panahon pa lang na yun. O lalo pa, tumawid pa. Si Enoch, ikapito sa lahi ni Adan. Okay, so ito si Adan, ito si Enoch. Si Enoch, lolo sa tuhod ni Noe. So ibig sabihin, yung lolo ni Noe, tatay ni Noe, at saka kay Noe. So kung susumahin mo, approximately mga 10 hanggang 11 salin ng lahi na mula kay Adan, papunta kay Noe. Ay, libo-libo na tao, no brother? Wala tayong makitang buto ng higante. At kung meron man ilang piraso lang, diba? Does that even make sense? Tamo. Yun. Make sense?
Yung tanis. Possible yun. We're only talking about possibilities. Kasi, tinan mo, hindi naman nagme-make sense na itatago yung mga buhay. Kung minsan pa naman parte pa rin ng history yan, okay, sige, ilabas. Kasi nakasulat naman si Biblia eh. Diba? Kung totoong higante pala yan, at wala tayo halos makita. Eh samantalang yung ng mga specific term, ang tawag dinosaur, wala nga nakasulat ng specific na nakapangalan, dinosaur sa Biblia. Pero ang dami. Sa iba-ibang parte ng mundo. Kung tayo sa National Museum, makakakita kayo ng ulo ng T-Rex. Paa ng T-Rex. Meron din. Although replica lang yun nandun, pero meron dun sa National Museum. Galing ko rin. Yung nakasabi. Hindi nakasabi pa, kay Stanley. Bungo ng T-Rex. Eh, bungo ng T-Rex, hindi naman ako eh. Oo. Eh, isipin mo nga kung may 9-footer pala na tao, kasi yung claim lang ba, 9-footer daw na tao. Gano'n kaya kalaki ang bungo ng 9-foot na tao? Na-imagine mo ba yun? Eh, ang 9 feet, i-base lang na din mo alam ang standard height ng isang palapag, 9 feet. Mula rito, papunta rito. Eh, ako, 5'5 lang ako eh. Sige mo, 9 feet. Ito. Oh. Yan ang 9 feet. So, pag nakakita ka ngayon ng tao, na ganyan kataas, 9 feet yan. Ang standard, yan ang standard height ng isang palapag, 9 feet. Eh, yun ang claim nila eh. 9-footer daw, 13-footer. Gano'n kaya kalaki ang bungo ng 13-foot na tao? Halos wala naman tayo makita ng gano'n. Yun, so, follow up. Wala, last question. Ano po, ano na to, pinagtanong ko yung kaibigan ko. Sige. Kasi, kayo yung parang mas may nasa katayuan para sa mundo nito. Kailan ka ba dapat parang pumasok na sa pagpapamilya? Kapag may stable ka na, kapag may marami ka ng pera, Kapag may tama ka na. Ang kailangan ng Diyos na dumami, yung mga matitinong tao, hindi mayayaman. Hindi nga rin matatanim eh. Ang gusto niya dumami, matitinong tao, mga makadiyos. Kasi ang hinahanap niya, lahing makadiyos. Yun ang hinahanap niya, lahing makadiyos. Kahit gano'n ka pa kayaman, kahit gano'n ka katalino, pag ang lahi mo, demonyo, huwag ka muna maglabas naman ng lahi. O muna. Kaya, alam mo, siraulo ka pa, naglalabas ka ng lahi mo. Ano kaya nalalabas sa lahi mo? Diba? Kung ano siya bunga. Sabi mo, hindi, pwede naman magbago. Pwede talaga. Pero ano ang assurance niya na gumun ka sa paggawa ng pera at mukha kang pera at pati illegal pinapasok mo, eh pag nag-anak ka, magtitino ka, ano assurance mo? Diba? Kung ano ang puno siya bunga, yung mga tropa kong drug dealer ko, mga anak nila, ganun din. Diba? Hindi naman nakataka yun kasi yung isang tropa kong abogado, yung anak niya, gusto na rin mag-abuga siya. Yung tropa kong doktor, yung anak niya, doktor. Kung ano puno siya, bunga. See? Ganun lang yun. Yung lahing makadiyos, ang anak nun makadiyos din. Kung ano puno siya, bunga. Ang gusto ng Diyos na magparami, mga matitinong tao, ang nga niya winipe out ang mundo nung panahon ni Noe. Nung panahon ba ni Noe, akala niyo walang mga mayayaman nun? Diba? Akala niyo ba walang makapangyarihan tao nun? Pero tingnan mo, ang kinuha si Noe. Ano si Noe? Partidero. Siguro, gumawa siya ng mga. No. Sa ibaba ng mundo. Kung yun, gumawa rin mo. Luwakan daw sa ibaba ng mundo. Anyways, yun. Follow up mo. Next question. Go. Yeah. Yeah. Sir, ikaw lang ba? May mga trabaho. Pero hindi po sila nakakapagpundan ng gamit nila para sa sarili nila kasi po. Mas iniisip nila yung pagbibigay sa mga ulang. Yan ang expenses sa kabit sa kanila. Yung tapos kung nakita sa kanila, yun kayo pang budget na. Hindi dapat mangyari. Hindi dapat mangyari. Unang-una, ang sabi sa Biblia, igalang ang kamatian. Wala na katulad yung ubusin mo pero sa kamatian. Manapa, kabalik naman niya. Ang sabi, narito, ako'y handang pumarihan sa inyo. At hindi ako magiging pasa. Busy ka daw. Nag-notes lang po. Note lang. May palata ba tayo? Paano nga ako pakulit na? Doon naman may talata rin. Okay. Alam niyo talata? Okay.
12-14, nakilala ko rin ito. Narito ako ay handang pumarayan sa inyo. Ako hindi magiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi nararapat na ipaghanda ng mga anak ang mga magulang. Ang nararapat ipaghanda ng mga magulang ang mga anak. Yung mga magulang may obligasyon magpamana sa anak. Yung mga magulang may obligasyon na maghanda para sa kinabukasan ng anak. Hindi yung mga bata ang may obligasyon maghanda para sa kinabukasan ng magulang. As a sign of compassion, sige, okay. Pero hindi dapat mangyari kasi sila susunod kung magkano gusto nila kinisin. Dapat ikaw masusunod kung magkano gusto nila ibigay sa kanila. As a sign of compassion naman, bilang utang na loob. Pero hindi dapat mangyari na sa katamaran ng mga magulang, kinakain nila kinabukasan. Hindi dapat mangyari. Pag nakikita mo tamad ang magulang mo, naku, ang sabi sa Biblia, sino mang ayaw mo, huwag din naman kumain. Wala pa naman pag kumain, mga tamad na tao. Mga tamad na tao, ayaw kumilos, ayaw gumawa, gusto nilang umasa na sa iba. Wala namang diferensya yung katawan, hindi PWD. Walang sakit. Alam mo, wala ka pa senior citizen. Employable ka naman. Walang diferensya kung pakbo. Walang diferensya katawan mo. Ayaw mo lang talaga magtrabaho. Ang gusto mo, maghihil lang ng pera sa anak mo. Hello. Yeah, next. Pero sa konsepto ng meditation, marami sa mga kapatid na ilan na hindi ginasa yung depression at nauuli ito sa pagpipigil sa kanilang buhay. So, ang question ko is, paano po natin ma-manage or paano natin ma-control yung ganun pangyayari? Information dissemination, obviously. Information dissemination. Kaya nga gumawa na ako ng grupo eh. Diba? So, ngayon, meron na yung information dito. Kasi alam mo, isa sa mga primary causes ng depression, ang sabi ni Dr. Jordan Peterson, isa sa mga primary causes ng depression, yung unregulated sleeping pattern. Eto trouble, hindi mo alam na. Na yung palang sleeping pattern mo, pag wala sa hulog, yung circadian rhythm ng katawan mo, body clock, yung body clock mo, nagugulo, hindi magkaintindihan, anong oras ka ba talaga matutulog, ilang oras ka ba matutulog, anong oras ka magigising, ilang oras ba dapat ang tulog mo para magising ka matulog. Di pag hindi magkaintindihan, tinan mo, babagsak na yung emotions mo, tapos pag lumagap pa ang emotions mo, kasunod na yung depression. Sabay mo namin pati anxiety. Wala lang masyadong nag-uusap na ganyan sa internet eh. Pero imagine mo, kung meron tayong information dissemination, na sana sinasabi sa social media yan, ng mga psychologists, ng mga psychiatrists, kasi si Dr. Jordan Peterson, makulit siya dyan eh. Paulit-ulit niya sinasabi yan eh. Tapos isa pang cause ng depression, wala kang trabaho. Isa pang cause ng depression, wala kang kaibigan. Wala kang parang pamilya na nakapaligid sa'yo. Wala kang kahit na sino, ikaw lang mag-isa. Tapos nakatira ka pa sa bahay na sobrang gulo, sobrang dumi, ang dilim-dilim. Diba? Ang salimutan itsura ng buhay mo. Tapos wala kang ka-action, hindi ka praso. Saan na ba yan ba na? Hiniwalayan ka ng jowa. Utang ka na rin. Sunod-sunod ka ngayon. Pero information dissemination. Tapos ginawa ko, gumawa ka ng grupo. Hindi lang yan parang, isa sa mga benefits yan ng pag-nandito ko sa grupo na ito, paayos mo na rin. Basta regularin mo lang yung pag-attend dito, ang dami makakausap dito. Tapos regular pagtataba utak mo, magkakaroon ka regular periods. Diba? Well, meron nga nagpipit ng dopamine sa utak mo. Pag may bago ka natutunan, tama na, pwede sa buhay ko. Magkakachallenge sa bagong buhay ko. Tama na. Okay, hanggang yun sa depression. Hindi ko sinasabi yan ng cure for depression, pero ang sinasabi ko, at least nakakatulong. Ayan, pala po. Next question. Yung ano po ba ito rin, paano po ba natayo yung mga ibang Sabi ng mga psychologists, natural daw sa tao yun. Basta na lang daw lumilitaw sa mga tao yung konsepto ng paniniwala ng higher being, sa higher being. O dun sa konsepto ng tawag nila na creationism. Merong gumawa. Yun yung normal na pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya tingnan mo, kasi sa Pilipinas, bago pa dumating yung mga Kastila, merong mga anito. Di ba? Sa mga kabubugan. Yung mga anito sila. Yung manunggol, gano'n. At saka yung iba pang mga base ng anito.
In general, kung normal talagang lumilitaw siya sa isip ng tao, tapos normal din na lumilitaw siya sa mga civilization. Kasi tingnan mo, hanap ka ng isang civilization na lumitaw noong mga nagdaang panahon na walang balita na completely wala talagang pruweba na wala silang pinaniniwala ang Diyos kasi community. Nahihirapan ko. Ang majority ng halos lahat ng civilization in the past, meron silang paniniwala. Maaari nga, possible, sabi nga ng mga iba, conspiracy theory method, na yung ating daw ngayon ay latest version lang. Kasi kung mapapansin mo, halos buong mundo meron eh. Buong mundo meron. Sa bandang Middle East, you have your Judaism. Nandiyan din ang Christianismo, nandiyan din ang Islam. Tapos sa ibang parte naman ng mundo, bawa sa India, nandiyan ang Hinduism. Jainism, parang dyan din yata galing. Tapos pagdating mo naman ng bandang Nepal, andyan naman yung Buddhism. Tapos pag, alam mo yun, lahat ng parte, Zoroastrianism, iba-ibang klase ng religion sa iba-ibang parte ng mundo. Pero lahat sila nagkikwento na meron daw gumawa. So ako, baka nga talaga embedded talaga sa utak ng tao yun. Kasi merong isang research na ginawa na sinasabi na embedded talaga sa utak ng tao yung konsepto ng paniniwala sa supernatural yung tawagin. Doesn't necessarily follow na creationism, pero supernatural. Yung concept, yung isang study na ginawa nila na pag nag-raise ng $100, dun sa kung sino man ang gustong suotin yung lumang parang straight jacket. Alam niyo yung pambaliw? Straight jacket. Luma yung straight jacket. Tapos, $100, isang crowd na ganito. Sino sa inyo, for $100, nasa mga 5,000 yun, 5,000 gusto. Sino sa inyo gustong suotin yung straight jacket? Ang dami nagtaas ng kamay. Tapos, nung sinabi ngayon na yung straight jacket na yun, galing sa isang baliw na marami ng napatay na tao at sila yung killer, halos lahat nagbabaan ng kamay. Tapos, ang nai-conclude nila ron, ang mga tao in general, parang normal na sa kanila yung naniniwala sa bagay na supernatural. Kasi technically, that's also supernatural. Bakit? Di ba? $100 yung bibigay sa'yo, pero dahil ang nalaman mo yung history. So, nagkaroon ka ng implication sa isip mo na baka merong something na supernatural na baka tumawin sa akin yung pag-ibig spirit ng blood na shit. Yan. Yan ang sabi ko eh. Normal talagang nililipaw yan sa mga civilization. Malambay sa mga tao nililipaw yan. Kahit ako nung bata ako, si Uncle hindi naman masyadong makakagos. Wala siyang itinatawid sa akin pero ako tarungan lang para lumitaw lahat ng bagay. Tsaka pa lang niya may tinawid sa akin na may gumawa daw kasi sa lahat ng bagay. Doon nagsimula nila. Dalawang question. Paano mo malalaman kung ang ginagawa mo para sa sarili mo dahil sa inyo? Yung tanong mo. Alam mo, there's so many complexities in that question. Hindi siya magaling sa kuti ng isang direction. Kasi minsan, hindi mo napapansin, yung kilos mo pala, egocentric. Minsan, hindi mo napapansin yun. Pagka kumikilos ka, kadalasan sangayon sa emosyon, alam mo na, egocentric na kilos yun. Hindi ikaw, o hindi para sa sarili mo, yung ginawa mo. Para sa ego mo yun. Kasi when you say sarili, there's so many components. Hindi lang yan, alam mo yung isang piraso lang para katawan mo, gano'n kasi dito na nasa loob. Hindi, there's so many components. Doon sa, ang term mo ay sarili. Ang daming components eh. So there's that emotions. Tapos yung ego. Tapos finances. Tapos yung anak mo. Minsan, pang sarili lang kilos mo sa anak mo, hindi mo namamalayan. In case lang hindi nyo alam, oo, sobrang daming tao, pang sarili lang yung kilos nila tungkol sa anak nila. Hindi lang nila nakahanap. Yun ang mabigat. Akala mo, para sa anak mo yung ginagawa mo. Tapos para sa sarili mo lang anak. Yung bigyan mo ng pera anak mo, tapos yung anak mo tatakbo sa tindahan, tapos uubusin niya yung pera mo doon. Tapos mo, pang sarili yan. Akala mo para sa anak mo yun. Pang sarili yun. Bakit? Kasi ginagamit mo yung tuwa ng bata, akala mo yun ang pinakamagandang indicator na tama ang ginagawa. Hindi. Isa sa mga pinakamaling indicator, yung tuwa ng bata.
isa sa mga pinakamaling indicator ng pagiging tama, yung tuwa ng bata. Laging maling yun. Tingnan mo, ano ba gusto ng bata? Karne lang. Ano gusto ng bata? Yung gusto niya masunod, hindi yung kailangan. Ano gusto ng bata? Kadalasan, ikasasama niya. Eh, ikaw naman, bilang magulang, ginagamit mo indicator yung tuwa ng bata. Pag yung bata natutuwa, akala mo tama ginagawa mo. Pero hindi, sa mas madalas na pagkakataon, pag ang bata natutuwa, mali ginagawa mo. Balik, madalas na pagkakataon. Yung bata ang gusto, ham, hotdog. Ikaw naman si tanga, ayaw kasi kumain ng gulay ng anak ko. Eh bakit kasi yung anak mo yung nagsusunod? Nauna kang nabuhay dito. Ikaw ang nag-anak dyan. At hindi ikaw naglalagay ng batas sa anak mo. At parang ang dating pa ngayon, yung anak mo naglalagay ng batas sa'yo. Pag ganun, ano nangyari? Gumagawa ka ngayon ng tao na ginagawa mo ng Diyos mo. Kung hindi mo lang napansin, sinusunod mo lahat ng gusto ng anak mo, yung anak mo na ngayon ang Diyos mo. Ginawa mong Diyos yung batang inilabas mo sa mundo. Yung gusto niya yung ginagawa mo, hindi yung kailangan mangyari. Ayaw ng anak ko kumain ng gulay. Ayaw ng anak ko sumama. Ayaw ng anak ko gawin to. Ayaw ng anak ko gawin to. Kahit tama, ayaw gawin ng anak mo. Tapos okay lang sa'yo, ayaw gawin ng anak mo yung tama. Ang gusto ng anak mo mali, okay lang sa'yo, ginagawa ng anak mo mali. Bobo ka bilang magulang. Ang ina, bobo ka. Pinagsisilbihan mo lang yung gusto mo. Na ano gusto mo? Makitang masaya yung bata. Kaya nga isa sa mga nirereklamo ni Doc Ato yan eh. Itis lang hindi nyo alam. Isa sa mga nirereklamo ni Doc Ato yan. Yung mga bata na may cancer, tapos ilalapit sa kanya kung kailan malala na mamamatay na yung bata. Doc, pagalingin mo yung anak ko, pagalingin mo yung anak ko. Ano po bang problema? May cancer eh. Ano po ba kasi pinakain nyo dun sa bata? Hotdog, Bakit? Ba't di nyo pinapakain ng gulay? Ayaw niya kasi kumain ng gulay eh. Eh bakit kasi yung anak nyo nasusunod sa inyo? Anong ginawa nyo? Nilason nyo yung bata. Nilason nyo yung bata. Tapos yan, pipuwersa ninyo kami ngayon, magagalit kayo sa amin, hindi namin kayang pagalingin yung anak nyo. Hindi namin kasalanan yan. Kayo lumason sa sarili nyo anak. Kayo lumason sa sarili nyo anak, nilason nyo yung bata. Ayaw nyo pakainin ng gulay, ayaw nyo pakainin ng mga sustansya, yung gusto lang ng anak ninyo, yung binibigay ninyo, nilatason mo yung anak mo. Tulad lang din ng konsepto, anak mo, bigyan mo pera, tatakbo sa tindahan, uubusin, tapos ikaw tuwan-tuwa ka naman, parang ang gago. Parang inatutuwa ka sa, bla 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 bla, saan na naman tayo na ubusin mo na tindahan, ito, Wendy. Kaya binuha mo pa. Ganon din pala, bibigyan mo rin pala. Punta kayo na tindahan. Pagbalik niya, inubos niya pera doon. Tapos chicha, bili siya. Pambili ng pagkain. Akala mo pag ang anak ko bibili ng pagkain sa tindahan, mabuti? Yun ang turo mo sa anak mo, basta pagkain, okay lang. Tama, kakainin niyang basura. Hindi bibili ng masustansya pagkain niya sa tindahan. Lahat ang bibili ng anak mo sa tindahan, basura. Tapos isasaksak niya sa sistema niya, tapos bukas mamumroblema kayo, anak mo may sotro. Ba't nagkasotro? Puta, kaya pinakain mo ng kasukal eh. Tinagtad ng kasukal ng anak mo yung katawan niya, yun ang binili niya, gamit yung pera mo. Tapos sasabi mo, okay lang kasi pagkain naman. Hindi. Hindi okay yun. Hindi okay na ang bata na susunod sa sarili niya pagkain. Hindi okay yun kahit kailan hindi okay. Pwede yan, nasa form of reward. Sige, reward. May ginawang matino, ice cream. Hindi okay. Pero minsan, pero bibigyan mo, no, kapag reason, wala namang isaktong na nila. Pupunta sa tindahan, babalik sa'yo, ubus na yung pera. Anong tinuro mo sa bata? Ang tinuro mo, hindi sinasadya. Nakapagturo ka ng kahirapan sa anak mo. Okay, pagka pala nakatanggap ako ng pera, uubusin ko agad. Yun ang tinuro mo sa anak mo. O ngayon, ano ngayon nangyari? Yung anak mo ngayon, nung nagtatrabaho na, nakuha ngayon galing sa'yo. Na lahat ng perang kikitain niya, uubusin niya, hindi tuloy siya makaipon. Hindi magandang indicator. Hindi magandang indicator. Uulitin ko, hindi magandang indicator ng pagiging tama ang tuwa ng bata. Worse, pag natutuwa ang bata, sa madalas na pagkakataon, mali ginagawa mo bilang magulang. Mali ginagawa mo. Pinamimihasa mo yung anak mo, kaya natutuwa sa iyo.
Yun ang totoo. Ngayon, tatanong mo ngayon, paano mo malalaman? Use logic. Matuto kang mag-research din at the same time. Tapos, tignan mo, magiging resulta ng mga ikinikilos mo. Kung pansarili lang ba yan, o para sa ibang tao yan, o ego yan, o parang kayabangan. Kailangan mo ngayon. At alam mo, mahirap yan. Kaya tingnan mo, nagtagal ako ng kaisip. Kasi ang daming scenarios na pato sa isip ko eh. Ang dami, yan. Dalawat kanan. Tapos sobrang daming scenarios, hindi ko ngayon alam dito kung alin dito ilalabas ko sa inyo. Ang daming scenarios. Ang dami. Bawa, magbili mo ng kotse. Alam mo para sa sarili mo yan. Ulo po, sa mas madalas na pagkakataon, ego mo lang yan. Gusto mo lang magmukhang cool, magmukhang flashy, kung sa kotse mo, na kinuha mo lang naman doon, na dinang-paymentan mo lang, na pagdating ng February, March, April, sosoli mo na rin naman kasi wala kang pang-monthly. Ulo, kabisado ko yan. Ego mo lang yan, gusto mo lang magpakita ng gilas, gusto mo lang pekein yung itsura ng success para tignan ka nila, para successful na tao ka. Tapos, ano may nakasunod dun? Ang kasunod dun, kahirapan. Bakit? Kasi pag nagsimula ka na ng kayabangan, ang sabi ni Solomon, pride comes before the fall. Pride comes before the fall. Ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Nauuna muna ang pagyayabang, ang kasunod yan, pagkabagsak. Pride comes before the fall. At huwag ka, naulit-uli yan, narinig ko uli narinig ko uli yan, no less than Sir Francis Fong. Sa kanya ko narinig yan, pag nagsimula na ang kayabang, ang kasunod yan, pagkabagsak. Pride comes before the fall. Sabi exactly Francis Fong. Okay, next. Go. Pag po ba mali yung religion na napasok ko, pero mabuting tao naman po ako, may chance po ba akong mapunta sa langit? Hindi ako sigurado. Hindi naman kasi ako may-ari ng langit. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Bakit? Lahat ng religion, pero bakit ako diretso alam? Yung religion ba kayo narinig? Kami, mali yung religion namin. Kami, may impyerno kami. Wala eh. Lahat ng religion sinasabi sila tama. At sila lang daw ang tama. Wala nito, diba? Lahat sila. Meron ba yung religion na narinig? Kami tama kami, pero tama din sila. Diba? Pero mapapansin mo eh. Mapapansin mo sa mundo, lahat sila. Nakala mo, umaarting na pakyaw nila lang. Sila lang daw ang maliligtas, sila lang. Ang daming religion na sasabi niya, Catholicismo, sometimes ito kasi sinasabi yun. Ang Iglesia ni Cristo, ganyan din. Yung ibang mga sangay ng born again, sila din. Yung ibang sangay ng Baptist, sila din daw. Yung mga iba-ibang religion, sila din. Ang Islam, gano'n din. Wala namang religion na nagsabi, kami, mali kami, papunta kami ng impyerno, tara, sama ka sa amin. Wala namang gano'n eh. Wala akong religion gano'n. Wala akong narinig na gano'n. Pero, eto ang swerte ko. Ang swerte ko, hindi naman ako religious leader eh. So, hindi ako obligado sagutin yan. Masasagot ko, hindi ko alam. Bakit? Hindi naman ako Diyos eh. Siya rin makapapasok dun eh. Malay ko ba kung sino gusto niya papasukin dun. Basta ito alam ko, merong mga wala dun sa loob ng religion na yun, 2,000 taon na nakakaraan, na nakalusot. Katulad kung pagdala ako, lusot ang pinupuus. Nakalusot yun eh. Oo. Tsumamba lang talaga siya na nakatabi na si Cristo nun. Tapos sumampalataya siya. Sabi niya, sige, makasabay ko sa Toyinsu. Hindi naman nakapautismo yun. Pero yung tsamba yun. Ito trouble mo. Hindi naman ikaw yung kasama mo sa tabi ng kursi. O paano ngayon? Wala ka, maghanap ka. Ako sa suggestion ko, pakinggan mo lahat, research mo lahat. Ngayon nga, nag-research ako tungkol sa Quran. May dala akong Quran dyan sa kursi ko. Babasa-basa ka ako ngayon. Para lang alam ko lang. Kasi sometimes yung pas, ang ginagawa ko doon sa Quran, kinakanapan pala sila ng butas eh. O Muslim. Kinakanapan pala sila ng butas. Pero siyempre, gumawa naman lapit sa amin, di ba, yung Muslim. Pero siyempre, alam mo rin yung Quran. So ngayon, ginagawa ko rin, alam ko sila butas. Ganun lang. Pero ngayon, siyempre, as time goes by, habang tumatanda na ako. So ano mong matuto ng iba naman? Kasi, alam mo naman, sa mahabang panahon, dahil Pilipino tayo, di ba? Karamihan dito, Kristiyano. O kita mo muna iba. Tingin dito, tingin dito. Tingnan mo lahat. Ako suggestion ko, mag-research ka ng gusto. Research ka ng gusto. Tapos doon sa pag-research mo, ay siguro naman makikita naman ng Diyos yung puso mo. Kung naghahanap ka talaga, pwede ba namang hindi ka tulungan ng Diyos na paghahanap mo? Pala ko, buti lang, dapat yung leader.
Kasi kailangan ko sabihin, tayo lang din maliligtas. Kasi pag sinabi ko, yung iba maliligtas din, remember dito, pupunta sa kabila. O, di ba? Pero labas mo. Pero dito, hindi. Kahit ano pa religion ko, okay na po. Muslim ko natin. Tapos ako ako, ayusin lang natin sarili natin. Ganun lang. Ang goal naman dito, simple. Ayusin mo yung sarili mo para makatulong ka sa ibang tao. Yun. Hindi na, parang yung iba, parang i-English pa yung mission ng mission yan. Hindi na, huwag natin English. Tsaka na lang, pag kami ng ibang lahi, gusto sumali sa atin. Kasi, Ano po sa kawikaan na yung 10? Yung tulong sa sabi niyo sa ano po ibig sabihin sa Bible na ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. hindi na yung tao. Tapos, Puro share. ano po sa sabi niyo sa mga taong nag-claim na may karunungan sila pero wala silang takot sa Panginoon? Habang mo na yun. Ang nakasulat kasi sa Biblia, yung hindi naniniwala sa Diyos, nasa isang alaka ng awit yun. Ang mangmang ay nagsabi, walang Diyos. Sila yung nangapahamak at nagsigawa ng kasama-sali kasama. Pero hindi ko naman sinasabi na kapag ka-ateista ka. Kasi alam mo, iba-iba dahilan yun, pagiging ateista. Iba-iba dahilan yun. Minsan, nasobrahan nakaka-religion yun. Minsan nga, mismo magulang pa nila yung cause kung bakit hindi ateista yung anak nila. Ang kulit tungkol sa religion nila. Minsan pa ito worse. Meron ako natsamba, yung aking kaibigan. Ayun, ano religion to yung nagpapahaba ng buhok? Hindi oneness. Yung isa, yung ano tawag dito? Yung 6 na oras din sila kung magkatito. Parang disney. Parang gano'n. Yun. Tapos ang nangyari, yung asawa niya na yun, nakasal na sila. Pinipilit niya kumaling. Babae ito, nagpapahaba siya ng buhok, tapos maayos yung damit. Parang yung CGI doon. Pero hindi yung CGI. Di ba religion doon? Tapos, ang nangyari, pinipilit niya yung lalaki. Tapos, yung lalaki, minsan panahon lang, sumama sa kanya. Na culture shock. Dok, yung 8 oras na lang pagkakating doon. Uwi-uwi na siya eh. 8 oras nga ba? Na culture shock. Tapos pagkatapos nun, ayaw na umattend. Ayaw na. Tapos, pinipilit niya. Tapos itong si babae, sobrang kulit niya. To the point na parang alam mo yung dinadamnation ko na yung asawa niya. Pag hindi ka umanin sa amin, maipiyerno ka. Tapos niya. Hindi siyempre. Hinulaki. Ganun ba? Sige, putang ina mo. Pupunta na ako sa impyerno. Okay lang. Isa na ako. Di na ako naniniwala sa Diyos. Putang ina yung lahat na naniniwala kayo sa Diyos. Ganun lang. Dahil doon sa asawa niya. Dahil ang kulit ng asawa niya, dinadamnation yung buhok yung lalaki. O, sige, pinapadala ba mo sa impyerno? Sarili mong asawa, padala mo sa impyerno. Ano po? Di ba? O, ay break time po yung mga Diyos mo. Yan ang effect ko sa'yo. Eh, nag-aaway na tayo mag-asawa dahil sa religion mo. Yan ang effect ko sa'yo pag-iwasan sa mga Diyos. Hindi na, wala na lang religion, wala na lang Diyos, gano'n na lang. Isang makulit ang tao eh. Diba? Alam mo, yung pagkakaroon ng religion, parang pagkakaroon ng titi yan. Hindi pwede mo kanila yung sinasaksak yung titi mo. Ganun ang konsepto niya. Hindi na, parang katulad ng pangungulangot yan. Hindi pwede kulangutin mo yung ilong ng iba. Ganun yan. Hindi ka pala magpapagod. Oo! Ganun yung konsepto ng religion. Yung alam mo, kung gusto mo magsalita ka na lang, huwag ka mamilit. Diba? Ganun yun, huwag ka mamilit. So, yun pa sa ako. Follow up, bro. Di ba po ang tao, may iba po talino? Yung iba matalino sa pandaraya. Yung iba matalino sa negosyo. Para sa iyo po, ano po ang pinakadalis na sukatan nyo ng isang tao na masasabi ng matalino? Ito. At ano ang katalinuhan at karunungan na kapipakinabang sa mundo at sa susunod na buhay? Naku po, lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos, mapapansin mo yun. Yun ang mapapansin mo. Halos lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Yung totoo na may kinalaman sa Diyos, hindi yung invento lang ng mga sila-ulong pastor. Nakakatanda mo. Halos lahat. Sino ba? Sige mo. Hanapin mo lang yung Lord Vic. Bakit sa Muslim, bawal kumain ng baboy? Bakit sa Judaismo, bawal kumain ng baboy? Bakit? Pero pwedeng kumain ng baka. Bakit gano'n? Ba't baboy bawal? Tapos baka pwede. Tapos research ako ngayon. Research. Ano pinakaiba ng karne ng baboy sa karne ng baka? Yung palang karne ng baboy, yung taba ng baboy, na usual naman nakakabit sa laman yung taba eh, di ba? Pero hindi naman sa baka, na may mga litid-litid, gano'n, di ba? Yung taba ng baboy, nakakabara sa ugat, bad cholesterol, ito tawagin, LDL.
Pero yung taba ng baka, hindi ganun. Good cholesterol ang taba ng baka. Pero yung pagka-good cholesterol niya, lahat ng bagay na sobrang masama. Mataas naman ang uric acid. Mataas ang uric acid. So, munang sumakit yung BP mo, magkakatakin sa puso. Hindi ka tulad ng baboy, muna atakin sa puso. Tapos tsaka magpapantay pa mo. Ganun. Oo, yun, pansin ko. Okay. So, ganun pala yun. Parang mga pinagtuturo pala ng Diyos noong unang panahon. Nakakatalino, no? Pag ni-research mo na, tsakain mo na yung research. Kasi kailangan mo research yung gusto kong bawal baboy. Ang tayo na ang baboy pala, ang dami-daming bla-bla ang mga ka-shit-shit. Kaya pala hindi pinapakain ng Diyos yun. Pero baka pwede. Pero ito ang punto. Pag sa baka na pwede kainin, bawal kainin ng taba. Sa Buddhismo, bawal kainin ng taba. Hindi ko lang alam sa Muslim, siguro pwede sa kanila. Pero sa Buddhismo dati, bawal kainin ng taba ng baka. Kaya kami, tatapesin mo lahat ng taba ng baka, susunugin mo sa dambana. Ganun ang sistema. Tapos pag na-research mo, okay, kaya pala, kasi mananakit pa mo pagkain ka ng taba ng baka. Tsaka mo lang maiintindihan yun pag ni-research mo na. Pero pag hindi mo nire-research, nako, iisipin mo parang mambo-jumbo lang yun. Isipin mo dati. Sige there was a time in the past, ginto, bla bla, puro ginto. Diba? Pero yung nagsisilbi sa templo, may mga specific basin na nalagyanan ng tubig, na specific din na sinabi ng Diyos, tanso ang gamitin mo, hindi ginto, tanso. Tapos pag nalaman mo ngayon kung bakit, nag-research ka, maintindihan mo yun. Yung tanso pala, merong antibiotic properties. Na kapag ang mikrobyo na dikit sa tanso, mas mabilis mamatay ang mikrobyo sa tanso kaysa sa bakal, kaysa sa ginto. Kaya pala tanso ang pinapagamit noong unang panahon. Hindi ginto. Pero mo, ang mayaman ng Israel Pwede mo paggamit dyan, touch basin, na lagyan ng parang panghilabos na pangulat naman. Pwede naman, pwede mo ginto yan Pero ang sabi, tanso ang gagamitin. Tamo, meron pa lang ganun. Tapos maiintindihan mo lang yun pag nag-research ka. Kaya tungkol dun sa tinatanong mo kung ano para sa akin yung talino, alam mo kung sinagin yan, hindi madali sagutin ng isang upuan yan Kasi syempre, andyan yung memorya. Diba? Yung mga tao na magaling sa memorya, alam mo na kagad papasa sa exam yan sa eskwelahan. Pero hindi naman automatic na magaling sa eskwelahan, paglabas sa tunay na mundo, magaling din. Hindi automatic yun. Tapos, magkataka ka, may mga drop-out, katulad ko, drop-out ako, college drop-out ako. Diba? Na kinoconsider naman ng ibang mga tao na may talino naman. Pero hindi naman masyadong magaling sa pagmemorya. Diba? Meron namang emotional, matalino. Yung alam mo, ramdam na ramdam mo talaga itong tao na to, kahit alam mo hindi siya matalino, pero gusto mo siya kasama. Emotional intelligence ang tawag mo. EQ. Nakakapagparamdam siya sa iyo ng mga bagay na hindi mo nararamdaman sa ibang mga tao kasi that person is possibly a genius on that aspect. Posible matalino siya sa ganung aspeto. Ang daming iba't ibang aspeto ng talino ba? Hindi mo masasagot ng isang upuan niya ng diretso lang. Hindi. Follow. Next. Go. Yung isa naman, yung Diyos ba, kung ikaw yung Diyos, ipaglalaban mo sa sanlibutan na ako yung tunay din. Kasi kung mapapasin mo ito sa mundo natin, dami mo paniniwala tungkol sa Diyos. Ano ba yung Diyos? Nagpakialam ba sa kaligtasan ng tao o nakadepende sa kung paano siya? Ang nakasulat sa Biblia, ang tumutuktok pagbubuksan. Ang maghahanap nakakasunod. Nagtuturo siya, pero gusto niya rin na natin siya. Kasi it's supposed to be a two-way street. Hindi yan one-way lang. Parehas yan ang konsepto ng pagkakaroon ng anak. Yung konsepto na gusto mo, na pag nagtuturo ka, yung anak mo rin gustong makinig, tapos gusto rin sumunod. Pero hindi kasi lahat ng tao gusto. May mga tao nga mas gusto kasi mga yun. Alam naman nila hindi nag-make sense yung puro ng pastor nila, pero din pa rin sila. Senior Aguila, diba? Sila lang daw yung maliligtas, kailangan daw umakit din sa Biblia. Yung mga hindi naman nagbabasa ng Biblia, sabi, babahan daw, sabi, bla. Mga hindi naman nagbabasa ng Biblia, hindi naman, ang nakasulat sa Biblia, sila nube, bumaha, pero nagkaroon ng bahaghari. Tapos yung bahaghari, katibayan, hindi na daw ulit gugulawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yung mga tao, di nagbabasa, akala nila babaha.
Kaya umakit sila sa bundok. Diba? Pero may mga tao kasi, alam naman na nila yun. Alam nila yun. Common knowledge naman yun, di ba? Sino sa inyo hindi alam yung konsepto na kaya may bahagari kasi ang interpretation dyan ng Biblia ay pangako ng Diyos. Isang piraso, di mo alam yun? Hindi mo alam yun? Alam mo yun. Oh. So, di ba naman, isang piraso lang sa inyo. So, lahat kayo alam ninyo na merong ganong interpretation sa Biblia na yung bahagari ay katibayan ng Diyos hindi nila ulit bubulabi ng mundo sa mga bigay. Tama? Lahat kayo halos alam ninyo. Tapos isang piraso hindi nakakalam. Oh, so, ibig sabihin, common knowledge pala yan. Pero dun sa common knowledge na yun, yung mga tao rin sa bakuran ni, hindi nag-iisip. Alam nila yun, dinilba lang nila. Bakit? Huwag kumapin. Dinilba. Isang pipino pag dinilba. Di ba, pagkanya yun, dinilba. Kung ano man yung dahilan nila, it doesn't matter. Ang bottom line, yung mga tao mas gusto talaga makinig sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang Diyos naman, ang gusto, naghahanap sa Kanya. Tapos bibigyan niya karunungan. Yun ang mapapansin mo eh. Basahin mo buong Biblia, basahin mo buong Quran. Mapapansin mo, kapag pinagtugma mo yung dalawa, ang common denominator pa rin ng dalawa, pag natutuwa sa'yo, Diyos, bibigyan kanya karunungan. Hindi siya madamo. Hindi siya madamo. Pag natutuwa sa'yo, ang Diyos, bibigyan kanya ng karunungan. Hindi siya madamo. Yun ang napansin ko dun sa dalawang pinakamalalaking religion sa mundo. Pag natutuwa daw sa'yo, ang Diyos, sabi sa Biblia at saka sa Quran, bibigyan ka niya ng karunungan. Hindi siya madamo. Malalaman mo yung tama at mali. Pero ito, komplikado kasi yung konsepto ng tama at mali. Komplikado yun. Pakita ko sa'yo. Kala nyo, simple, tama at mali, diba? Sino sa inyo naniniwala na pagka pulubi, pag mahirap, dapat tulungan ka sa kanya. Pag mahirap, dapat tulungan. Sino sa inyo hindi naniniwalang dapat tulungan ng mahirap ka sa kanya? Yung totoo lang. Totoo lang. So ngayon, hati ngayon ang opinion. Dapat ba talagang tulungan ng mahirap? Depende. See? Kita mo. So, ang meron na yun dito, may nagsasabing tama na tulungan ng mahirap. May nagsasabing mali na tulungan ng mahirap. Tapos may nagsasabing depende. Tamo, doon pa lang sa punto na yan eh. Komplikado na kagad yung tama at mali. Tatlo na kagad yung sagot. Hindi nga lang dalawa, tama ba o mali. Meron pa sa depende. Kita mo, see, gano'ng komplikado ngayon ang tama at mali? Komplikado sobrang. Akala mo lang simple. And when you are going higher in society, the boundary between good and evil is blurred. Hindi mo kahit hindi. Akit ka lang sa ibabaw. Pag narinig mo yung mga kwento, may hindi lang, bakit lang hindi ko alam kung tama o hindi. Diyan na ngayon pumapasok yung mga konsepto na katulad kay marketing. And then you will understand ang na-twisted ang mundo. Merong isang senaryo. Hindi ko naikikwento kung kaninong problema ito. May isang senaryo. Pinadala sa abroad yung tao. Agency dito sa Pilipinas. Pagpadala sa abroad dun sa tao, diba ito? Domestic helper. Pasok sa isang bahay, judge, yung may-ari ng bahay. Re-raping daw siya at i-dress daw siya. Kinuha ng agency dun sa abroad counterpart. Inilipat sa isang agency. Inilipat sa isa pang amo. Yung susunod na amo naman, generally. At parehas pa rin ang claim. Re-raping daw siya, i-dress daw siya. Kinuha ulit siya ng agency, counterpart ko sa abroad. Tapos, inilipat siya sa isa pang amo, teacher, babae. Wala na ngayon, kahit dahil na nakapulong ng mga naon. Nag-run away. Pumunta sa embahada. Sorry, hindi pala sa embahada. Worst news agency. Tapos, nagpalabas siya ng press release. Na nire-rape daw siya ng mga lalaki at din-drugs daw siya. Ilabas niya ng press release. Kinuha siya ng embahada. Nagsampa siya ng kaso. Siya yung nagsampa ng kaso. Hindi siya yung nagsilba. Siya yung nagsampa. Ito problema. Pag merong kaso dun sa abroad, yung counterpart agency dito sa Pilipinas, hindi makakapag-declare. So ngayon, itong agency naman dito, may halos 5,000 aplikante. Dami. Aking agency ito. Merong halos 5,000 aplikante. Yung 5,000 aplikante, hold.
Walang makaalis ng bansa. Tapos tumatakbo ang medical, milyon. Tumatakbo ang TESDA, milyon. Kasi kailangan pa TESDA, pa medical, blah, blah, etc. Pregnancy test pa. Kailangan mo lahat gawin yun. Tapos nagtatapo na ng pera kasi isa-isa magpapakaw na ngayon. Lahat yung nalang ginastusan nila. So nanlugi sila ng milyon-milyon. Habang yung tao dun sa abroad, nag-invento lang ng kwento. Tapos nung ni-research ngayon, nahulog ngayon ng part, utang na ganun din pala ginawa nyo sa unang BBC. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng agency sa Pilipinas, ibibigay mo ba 2 milyon na hinihingi? Ibibigay mo 2 milyon. Pag hindi mo binigay yung 2 milyon, dumudugo ka ng pera dito sa Pilipinas. Pag binigay mo naman yung 2 milyon doon, alam mo, ulit na naman siya sa kaya sa kaparapan dito. Plus, kumita pa siya. Asan niya yung tama mo dito? Kahit anong approach mo, wala kang tunang kabibig, parehas talo eh. Ano kaya na tamang gawin? Hirap. Hindi lang yan, marami pang iba pang mga kwento. Yung mga inilapit sa akin ng mga may-ari, ng mga malalaking kupad. Habang umaakit ka, hindi mo na magkaintindihan ano ba tama at mali. Hindi na magkaintindihan. Kailangan mo lang gawin yung kailangan mo. Yan nga yung dahilan kung bakit karamihan sa mga mayayaman papuntang impyerno. Kasi nasasadlak sila sa mga ganyang klase ng mga problema, tapos palayo na ng palayo ang konsensya nila. Kasi yung iba dyan, nagpapapatay sila. Oo, nagpapapatay yung ibang mga mayayaman. Kaya ba sa kanila, they just have to do what they have to do. Di mga kalabang negosyo, wala silang choice, kailangan nilang patayin yung kalabang negosyo. Yung negosyo, hindi tao. Negosyo, kailangan nilang patayin. Kasi alam mo naman eh, laban ng negosyo eh, di ba? Laban ng negosyo, habang tumataas ka, max out mo na lahat ng mga posibleng pag-malalaking kakumpetensya. Hararang mo eh. Ganun yun. Kaya nga, habang tumataas ka, palayo yung konsensya mo sa tama. Hindi mo kaintindihan. Yung simpleng konsepto nga lang, pagbibigay ng pera sa tulubi, hindi mo kaintindihan, tama ba, umali yan eh. Bakit? Kasi may batas dito sa Pilipinas na bawal magbigay ng limos sa tulubi. May batas na gano'n din sa Pilipinas. Oo, may batas na gano'n din sa Pilipinas. So, tama bang magbigay ng limos sa tulubi? Sabi ng batas, mali. Sabi ng konsensya mo, tama. Pero ito problema, yung konsensya mo, hindi mo naman sigurado kung dadalhin ba ng tao na yun sa sindikato yung pera na dinala. Asan ngayon ang tama at mali? Hindi na ngayon magkain. Pero ito natutunan ko. Isa sa mga pinakamalalaking swerte ko sa buhay. Hindi naman ako mayaman. Hindi naman masyadong marami lahat ng mga bagay na meron ko. Pero ito sigurado ko, alam ko yung Biblia, alam ko rin ito. Yan ang sigurado. Ang sabi dun sa 2 libro na yun, kapag natutuwa daw sa iyo ang Diyos, bibigyan kanya kamunan. Dun sabi sa 2 libro. Yan. Yan ang sabi ko. Pala po. Okay. Kami na, paligid na, no? O, ayan. Magsitayo nga muna ang lahat. O, asa ka ba? Yung bagay ba? Upo na. Okay. Namilis sa mata. Dumaan sa live. Namilis sa mata. 113. 113. That's About yung isa tayo. Bakit just natin? sabi sa lumang tipan, isa. Sabi sa bagong tipan, marami. Pero sabi din sa lumang tipan, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, hindi po ka sa akin yan. Tapos ito pa, mabigat. Sabi dun sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating nabawal, ayon sa ating waris. So, ang sagot ko sa iyo, hindi ko alam. Sabi sa Quran, isa. Sabi dun sa ibang mga propeta, isa. Pero sabi nung ibang mga propeta nasa Biblia dun, ang sabi, narito, aking ginawang Diyos ka kay Parao. Si Moises, Diyos kay Parao. Tapos, meron pang binabanggit dun sa isang talaka ng Juan na si Kristo may sabi. Yung sabi ni Kristo, hindi ba nasusulat sinabi ng inyong mga propeta?
kayo'y mga Diyos. Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taas. Kaya si Kristo may sabi yun. Kayo'y mga Diyos. Tapos kinutot niya yung galing kay David. Nakasulat naman sa akin. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayong lahat ay mga anak ng kataas-taas. So tungkol sa tanong mo, ang sagot ko, hindi ko alam. Hindi para sa akin ang mag-interpret mo. Sasabihin ko lang sa'yo, may nakasulat ka rin sa video. Last, sarap. Sa tatlong sir, sabi ko, ano yung pinagkaiba ng mahirap, middle class, tsaka mayaman? Base sa Titignan ka na sa statistics ng gobyerno. Kasi may certain bracketing yun. Meron yung certain bracketing. Pagka nandito ka sa ganitong income level, mahirap ka. Ganitong income level, parang upper middle class, upper middle, blah, blah, etc. Tignan mo na lang may statistics yan, Bishop. ano yung sabi sa pagbugal nyo? Pare-parehas sa magkakataon lang yan sa financial management. Karamihan sa mga mayayaman, yung mga talagang filthy rich, malayo ang konsensya. Karamihan sa kanila makiwala. Hindi na importante kung tama o mali, practical yan na gawin, yung sa saktong oras na to, gagawin nila yan. Dahil sa resulta. Yung resulta pinagbabasihan. Karamihan sa mga mayayaman, resulta ang importante sa kanila. Clap sa'yo if you've tried. Asan ang resulta? Resulta pinagbabatayan. Sumiwa nga, resulta. Numbers driven yan. Pero hindi lahat ng tao para sa pagyaman. Hindi lahat ng tao para sa pagyaman. Yung mga tao talaga mananatiling mahirap hanggang sa mamatay sila. At wala namang masamang mananatiling mahirap hanggang mamatay ka. Mapapalad ang mga mahihirap sapagkat sa inyo ang kakayanan ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo nagugutom sa pagkatulog. Mapapalad kayo pag kayo inaalimura sa aking pangalan sa pagkakilala. Ang mababasa ko, mapalad. May nabasa ka ba sa Biblia mapalad ng mayaman? Ano ba? Pero may nababasa ka naman sa Biblia, ang Panginoon ang nagpapayaman, ang Panginoon ang nagpapadukha. So parehas pala. Yun din naman nasabi ni Solomon. Nagkakasalubong kapwa mahirap at mayaman, ang Panginoon ang may gawa sa kanila. May mga tao hindi talaga para yumaman. May mga tao naman, talagang, hinahayaan ng Diyos na yumaman sila. Hinahayaan. Pero generally, nakadepende yan sa financial management. Kasi yung tinutukoy doon na mahirap at mayaman, parehas tao ng Diyos yun. Hindi naman lahat tao ng Diyos yun. May mga tao ng Timothy. And I have seen their work by eyes. Nakita ko na itsura ng mga tao ng Timothy. Walang minsan pa ako, sirauling tao eh. Diba? Tapos mga kasama ko, mga sirauling tao eh. Tapos yung iba, mga tropang sobrang yayaman. Diba? Mga sirauling tao rin ang parehas. Hindi lahat ng mayaman tao ng Diyos. Makaramihan dyan, tao ng Diyos. Salita. Karamihan sa mga mayaman tao ng Diyos. Hindi diretso. Wala, although, yung konsepto kasi ng pagyaman, kaya mo namang imaman sa malinis na paraan. Kasi merong mga tao noong unang panahon, kay Biblia o Quran, parehas mayaman. May mga tao mayayaman talaga sila. Na mga tao ng Diyos, meron pa rin ganun. Hindi nga lang para sa lahat yun. Kasi pag kapretsoso ka talaga, automatic maghihirap ka talaga. Automatic yun, maghihirap ka talaga. Ganun ang konsepto ng financial management. Na kapag kapretsoso ka, lahat ka na para sa anak. Lahat na lang iuulo mo para sa anak. Alam mo na kung hihirap ka. Lahat, tamo ka na lamon, kahit ka na kain. Lahat deserve mo. Deserve ko yun. Ice cream, deserve mo. Deserve ko. Work ka para sa 12 mo. Deserve mo rin mag-hirap. Hirap ka lang. Deserve ko. Pero, ganun lang po eh. It's just a matter of financial management. Matuto ka mag-control kasi ng sarili mo. Karamihan sa mga tao, hindi makapag-control ng sarili nila pagdating sa pera. Survival instinct sila. Lahat mo, ang pera. Konti mo, kailangan mo. Kung pag gano'n ba, alam mo malayo sila yumaman. Ayaw ng mga mayayaman na nakakatransaksyon ng gano'n kasi mga tao nagbibilang ka. Ayaw nila ng gano'n. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang naman, tapos wala ka pa napapatunayan, wala ka back record. Alam mo kung parehas ang konsepto naman yan, ng saranggola.
Palago ka muna na malayo. Kasi siya kang hilahin. Pero pinalago mo, ganyan lang. Pag ginalaw ko, dito na dito. Parang golo mo dito na. Yan ang mga konsepto. Paano? Relax, basta. Pangatong last question. Sige. Ano po yung pinagkaya yung kaluluwa at kaya ng studio? Anak ng patawag. Ayaw ko muna sagutin yan sa internet. Ayaw ko muna sagutin yan sa internet. Nakalayo tayo, mamaya ka sagutin ko sa internet. Hindi ka makakatulog. Ito lang sir, bakit may nangyayari sa mga tao na mamamay sila? Meron silang nakikita ang sundo. Yun nga yung parang kung ginamit ko nung hindi ko alam diretso. Kasi kahit sa Quran, meron yun. Yung isa lang sa mga anghel na tawag si Malakan. Kahit sa Quran, meron yun. Kukunin niya yung espiritu, tapos pag kinakalas yung espiritu sa katawan, masakit. Pag binasa mo sa Quran, masakit yun. Nakakaramdam pa rin yung espiritu na nasa loob mong katawan hanggat hindi pa naaalis ng Malakan mo, nasa loob pa ng katawan mo. Yun ang sabi sa Quran. Sa Biblia kasi walang ganun detalye. Wala. Mula dun sa pag-alis nung mula dun sa panahon na tumigil na yung buhay ng tao, kung saan man napupunta yung espiritu na, dun na agad yung destination na agad yung mababasa mo sa Biblia. Pero yung process mula dun sa na yung katawan patay na, papunta dun sa pinaalis na yung espiritu sa loob ng katawan, hanggang dun sa pag-travel, nakita ko yung paliwanag dun sa Quran. Doon ko sa Quran na nakita yung paliwanag. Simalakan mo ito yung buwan, dadalhin niya kung saan mo yung tatawin. Ganun yung konsepto. Sa Biblia, ang nababasa ko, 12 G's na go, diretso na kagad. Nasa kamay niya kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Yun ang nababasa ko sa Biblia. Diretso na kagad. Nasa kamay niya. Tapos nakadiretso na yun sa kung saan man dadalhin ng Diyos. Kasi maraming iba't ibang destinasyon ng mga patay. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Pero hindi automatic na diretso sa langit o sa Biblia. Kahit sa Quran yun, hindi automatic diretso agad sa langit o sa Biblia. May inaantay pa. Parehas, magkabilang panig. Biblia at saka Quran, parehas may inaantay. Hindi automatic pagkamatay mo diretso agad sa langit. Parehas. Parehas yun na may inaantay. Yung sa Biblia, may inaantay ang tawag paghuhukom. Yung dito naman sa kabila, meron din konsepto ng paghuhukom sa Quran. Tapos, bago pa yung paghuhukom, kukunin ka muna yung Malakan. So, ikakalas niya yung espiritu sa katawan. Meron magkakalas niya. Pero ang hindi sa Quran. Yan, sir. Okay, ganyan doon na sana. Magpwento na tayo. Sabi doon. Alam mo, oras yung tayo. Maganda kami sa inyo, babae ang babae. Ilan ang viewers natin doon? Finish, bro.